sakit na tila hindi mapawi-pawi ang nararamdaman ng isang tao nga namatayan ng mahal sa buhay. Sa panahong ito, dumadaan ang isang tao sa iba't ibang emosyon. Pero paano nga ba ito maiibsan at ano ang makakatulong sa mga nagdadalamhating kamag-anak? Alamin sa report na ito. Hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman ng mag-asawang Ervin at Marita nang malaman nilang bibiyayaan na sila ng kanilang unang anak. 11 taon nilang hinintay ang sandaling ito. Siyempre super happy kami. Ang tagal namin hinintay. Tsaka kami ng infertility, nag-work up kami. Tapos kung kailan kami tumigil after 2 years, tsaka ako nabuntis. Kaya pero ang mga ngiti napalitan ng luha matapos malamang may komplikasyon sa utak ang sanggol. sinabi sa amin ng doktor na yung mga ganong cases, anencephaly kasi siya. So, sa Japan, sa States, kapag nalaman na anencephaly ang baby mo, nilalaglag na siya. Pero ipapray namin sa Panginoon na hopefully meron pang isang miracle. Kumbaga yung pagbubuntis niya nga lang, yung case kasi namin matagal, nag-ano kami na miracle na yan para sa amin. Humihingi pa kami ng isa pang paraan na may mangyari na para bagang himala na mabuo yung bata. 6 na oras matapos itong maipanganak, binawian ng buhay ang anak nilang si Daniel. Sa pagkamatay ng isang minamahal sa buhay, dumadaan ng isang tao sa iba't ibang antas ng emosyon. Nariyan ng shock o denial. Karaniwang susundan ito ng galit. Kasunod nito, bargaining o ang tila pakikipagnegosasyon sa Diyos. Posible ring dumaan sa matinding kalungkutan ng isang tao. At sa huli, ang acceptance o pagtanggap sa pagkamatay ng minamahal. Walang gustong makadama ng matinding sakit ang bunsod ng pagkawala ng mahal sa buhay. Pero ayon sa mga psychologist, dapat natin itong paghandaan dahil parte na ng buhay natin ang kamatayan. Sa isang taong nag-grieve, dumadaan siya sa isang cycle of emotions. A period of grieving is probably, it will take around 6 months to even 2 years. So imagine all those 2 years, dumadaan siya sa cycle ng emotions na yun. Suporta ng pamilya at kaibigan ang pinakamabisang paraan para agad na maibsan ang bigat sa pakiramdam. At ang pagkawala ng minamahal, pwede ring pagkunan ng lakas para magpatuloy sa buhay. Matapos pumanaw ang kanyang anak, itinayo ni Noemi kasama ng ilang kaibigan ang Compassionate Friends Philippines, isang grief support group. Dito niya ibinuhos ang kanyang oras, hindi lamang para gumaan ang pakiramdam, pero para magsilbi ring kanlungan sa mga dumadaan sa matinding kalungkutan. Ang payo niya sa mga namatayan, bumisita sa sementeryo. Rituals are very important for those na namatayan, no? Rituals is a way of coping with your loss and being connected with your loved ones. So going to the cemetery, bringing flowers, lighting a candle, it's part of comforting yourself. Para kina Ervin at Marita, hindi na mawawala ang sakit ng pagpanaw ng kanilang anak. Pero kakayanin raw nila ang sakit dahil agad naman daw dininig ang kanilang panalangin. Saglit lang kasi binawi agad ng Diyos eh. After a year, time ng babang doksari namin para dun sa firstborn namin. Nalaman ko na buntis na ako sa pangalawa. Meron ng 2 malulusog na anak sina Marita at Ervin ngayon. At ngayong undas, magkahalong ngiti at luha ang kanilang baon para sa kanilang nalalapit na pagbisita sa kanilang munting panganay at anghel na si Baby Daniel.